Alright mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga usaping politika sa ating bansa. Pagpasensyahan nyo na po kung may naririnig kayong ingay-ingay, no? Kasi nasa labas po tayo, nasa gedli-gedli lang po ng kalsada habang nag-aantay ng pipick uping mga bata from the school. So, shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagda-like at nag-share ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So, dalawang bagay po ang ating mapag-uusapan. Ito nga pong si Sara Duterte. No, kasi po itong si Sara Duterte, may sinasabi po tungkol kay Trillanes at ganun din itong kanyang tatay. Okay, so unahin natin mga kababayan yung sinasabi ni Sara Duterte sa kanyang ama. Kaya po nais nila itong iuwi ng Davao kasi nga po magmi-mayor pa. Oo, yun ang sabi niya sa politico.com.ph. Magmi-mayor pa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga, sa darating na may election ngayong taong ito, sa mayoral race, mananalo po si Digong at siya pa ang magiging mayor. Kaya, good luck naman ha. Sana naman matalo siya ni Congressman Nograles. Hindi na makakauwi yan mga kababayan. Paano pa may uwi yan? Sa September pa ang hearing niyan, no? Babasahan ng charges. Paano pa siya mauuwi? Di ba mga kababayan? Ang problema kasi, pag nanalo siya, sige siya pa ang mayor, ha? Kasi wala pa yung final verdict. Kung guilty or not. Kung yung verdict 8 taon, baka diyan na lang siya magmi-mayor. Kung manalo yung anak niya, vice mayor, didiktahan niya yung anak niyang si wake and bake mga kababayan, no? At the same time, sinabi ni Sara Duterte na itong si Antonio Trillanes ay isang inventor. Di ba? Si former Senator Antonio Trillanes at ngayon tumatakbong mayor ng Caloocan ay isa pong inventor. Bakit? Kasi sinasabi ni Sara Duterte na ito pong mga kaso na nilagay nila Trillanes diyan po sa ICC ay invention lamang, no? Gawa-gawa lang daw po ni Trillanes. Hindi po alam ng inyong vice presidente kung saan nakuha ni Trillanes yung mga isinampang kaso laban kay Digong. Ayan, kasi daw kumbaga siguro nakakuha ng gawa-gawang witness si Trillanes, no? Hindi po maintindihan ni Sara Duterte kung saan kinuha, no, ang mga bagay na ito ni former Senator Antonio Trillanes, no? Paano pa siguro gawa-gawa lang yung mga witness, no, na mga hitman tulad ni Las Cañas at ni Matubato, no, na sinasabing si Matubato, sabi niya nga 24 years akong naging hitman ni Digong. Kaya siya ang may alam. Kung totoong gawa-gawa ito, patunayan ninyo diyan sa ICC. Kung gawa-gawa lang yan, bakit nagkaroon ng probable cause para bigyan ng warrant of arrest at umusad ito sa korte ng ICC? Di tanga-tanga pala yung mga prosecutor diyan sa ICC. Di ba? Kung gawa-gawa lang ito. Malamang yan mga kababayan, nag-imbestiga yan. Hindi lang nakikooperate ang ating pamalaang Marcos. Remember, noong 2021, nag-request po ang gobyerno ni Digong sa ICC na i-pause muna yung pag-iimbestiga. Ibig sabihin, nag-iimbestiga na ang ICC bago pa mag-request at mag-grant yung request nila na ma-pause. Kaso lang, nung natanggal na si Digong, sabi naman ngayon, pwede bang kausapin ng gobyernong Marcos? Sabi ng gobyernong Marcos, walang jurisdiction. Hindi kami makikipagtulungan sa inyo. Pero nung dumating yung Interpol, ayun, pwede tayong makapagtulungan kasi member state tayo, no? Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte, mahirap paniwalaan mga kababayan, no? Baka yan yung ginagawa nila sa Davao. Biruin nyo mga kababayan, yung isa sa mga kinikwento diyan,
yung na-forensic po, na autopsy yung katawan nung yung sinasabi nilang nanlaban o kaya yung allegedly suspect sa drug war, no? Sabi, ang autopsy report nila cardiac arrest, no, inatake sa puso. Pero nung pinorensic, nung magaling na forensic medico legal, cardiac arrest pero may butas ang ulo. Meron pang tingga. O paano nangyari 'yon? 'Di ba? So yun ang gawa-gawang anomalyang report. Kinuwers yung gumawa ng autopsy, sinabing cardiac arrest lang, yung pala may tingga. Paano ka ma-cardiac arrest na meron kang tingga o bala sa ulo? Di ba? Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte, yan po siguro yung ginagawa nila. Sila ang marunong gumawa. Remember, sabi ng tatay mo, I planted evidence. Tapos binabaliktad niya, mga kababayan. Alam ba talaga ni Sara Duterte yung mga pinagagawa ng tatay niya? Meron ba siyang any inch of clue? 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ito pa lang si Digong, aside sa torture, murder, ang ikinaso sa ICC ng mga nakita ng mga prosecutor, may kaso rin pala ito ng rape, sinama. May rape, mga kababayan. Hindi po ako magsinungaling sa inyo. Ito po, may kopya po talaga, evidence, may evidence. Ayan po mga kababayan, ito po yung galing dito sa report ng ICC, ng prosecutor. On 10 of February 2025, the Office of the Prosecutor of the ICC applied for arrest warrants against Mr. Duterte for the crimes against humanity of murder, torture, and rape. May rape pa, mga kababayan. Ano naman ito? Kinasuhan din siya ng rape. The chamber, composed of presiding judge Julia Antonella Motok and Judge Rene Adelaide Sophie Alipina Gonzo and Maria del Socorro Flores Lira, assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds. Sara Duterte, they found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible for an indirect co-perpetrator for the crimes against humanity of murder allegedly committed in the Philippines between November 1st, 2011 and March 16, 2019. Yung 2011, yan yung sa Davao hanggang 2019. May rape binasa ko po. May rape. Sino nang rape? Malay ko. Kasama crime against humanity of murder, torture, and rape. Alam nyo ba ito? Kayo, Sara Duterte, alam mo ba yan? May rape? Ibig sabihin, may participation si Digong sa rape? Nagtatanong lang I'm not accusing him. Pero base dito may rape Kaya nga sabi pa, we found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator. Mga kababayan. Ayan mga kababayan. Hindi po ako magsinungaling sa inyo. Galing po yung report na yan sa ICC. Nakuha po, pinadala sa atin. Di ba? Ang punto natin dito, akala ko lang, murder. Yung pala may torture pa at rape. Siguro kasama siya dahil siya ang leader Siguro kung hindi man siya ang nang-rape, yung mga tauhan niya, kasama ka. Di ba? Knowing Digong. Di ba yung mga pronouncement niya? Sayang, ang ganda. Ako na sana ang nauna. Di ba yung mga ganon? Tapos yung mga action niya na nanlalapa siya ng mga bibig ng mga babaeng OFW. Yung mga pronunciation, ay ang ganda. Ito si ganon. Di ba? Kako, yari na. Pag napatunayan may rape ka pa, Digong, nako, dapat, apotol, baka apotol, wala na. Di ba, Digong? Ano ba naman yan? Saka yung kaso niya, November 1st, 2011 to 2019. Almost, yun, mga kababayan, almost 9 years. Ewan ko. Digong, na? No? Dumami. Yung ba, gawa-gawa ba, Sara Duterte? Sabi ng prosecution, they found reasonable grounds
to charge Mr. Duterte of indirect co-perpetrator. Ayun. O paano gawa-gawa ni Trillanes? Ibig sabihin, napatunayan ni Trillanes base sa mga ebidensyang sinumiti niya. O di ba? Sara Duterte. Mr. Duterte is charge of murder, torture, and rape. Ay, nako, yari na. Ewan ko lang, saan dadamputin si Mr. Duterte. Ayun po nabasa natin, mga kababayan. At the same time, mga kababayan, si Mr. Duterte pala, gusto maging Ninoy Aquino 2.0. Meron pong lumalabas na ungos-ungos dyan, Marites, na kaya pala pumunta ng Hong Kong para pagbalik ng Pilipinas, maging Ninoy Aquino 2.0. Nakaw, hindi na po yun mangyayari. History never repeat itself. Pag nangyari ulit yon, you never learn from our history. Kaya palpak po yung plano ni Digong na magkaroon siya ng rebulto. Palpak po yung plano ni Digong na maging martyr siya at hero. Oo, pwedeng martyr at hero siya sa ginagawa niya ngayon. He sacrificed himself. Pero buhay po siya. Diba sinasabi niya nga yan nung nandun nagkaka-commotion? Barilin nyo na lang ako. Barilin nyo na lang daw siya. Barilin nyo na lang ako pero hindi ako pupunta dyan. Hindi ako sasama dyan. Siguro nasa script nila yon. Siguro natunugan, no, na intel. Kaya hindi pinapasok yung mga kamag-anak niya. Kaya ang nandoon lang si common law wife saka si Bill. No lang dalawa notorious na kung ipapasok nyo pa yung VP presidenteng butangera, may mga bodyguard dyan. Ilan ang bodyguard niyan? 400. Ibigay mo, papasok yung 400 doon. Baka yung isa doon bumunot at kung ano ang gawin kay Digong, di naging hero. Parang naging Ninoy Aquino 2.0. Pasintabi naman sa mga Aquino, hindi nagkatotoo, mga kababayan. Naunsyami. Kaya walang rebulto. Ang bagay kay Digong, gawan ng gawan nyo na lang ng bato. Ano yung gagawin sa bato? Bahala kayo. Gawan nyo na lang ng bato, yung yung pottery. Sabi nyo, Digong, eto ang bato mo. Sinabi ko bato wala po akong sinabing ganon. Bahala kayo kung anong iisipin nyo sa pagpapagawa nyo ng bato para kay Digong. Habang gumagawa kayo ng bato kay Digong, umaawit kayo ng oh my love, my darling. Diba? May ambisyon pa palang maging Ninoy Aquino 2.0. Nako, wag mo lang agawang pa ng istorya si Ninoy Aquino. Para kay Ninoy Aquino yun. Oo, wag ka nang gumaya. Kaya pala sa Hong Kong sabi niya, pag gawa nyo na lang ako ng rebulto, mag-ambag-ambag kayo, $5. Yung pala talaga, nagpaparinig na. Kasi kasama sa script. Kaso naunsyami yung script, kaya nagmamaktol sila. Walang warrant of arrest. Mali ang ginawa sa kanya. Binigay niya sa kanya yung kopya ng warrant of arrest. Even yung in-interview ni Yusek Castro na isang ICC accredited lawyer, sinabi niya, meron pong warrant of arrest. I-arrest na yan yung bang electronic. Siguro, naka-electronic yung warrant of arrest, pinrint lang nila Torre, pinakita kay Digong. Ano sabi ni Digong? Anin ko yan. Yung papel na yan, ibig sabihin pinakikitaan siya ng warrant of arrest. Tapos itong mga niya, ayaw maniwala na meron siyang warrant of arrest. Wala siyang warrant of arrest. Illegal yung ginawa sa kanya. Wala na. Kawawa naman si Tatay Digong namin. Nako po, ewan ko. No, ang daming drama ng mga Duterte, Sabi ni Sara, gawa-gawa lang ni Trillanes yung mga kaso. Kung gawa-gawa lang, ibig sabihin tanga-tanga yung mga prosecutor ng ICC na sinabi lang they found a reasonable ground to charge Duterte, of yung murder, torture and rape. Di ba? And he is an indirect co-conspirator, co-perpetrator sa mga charges na yon. Ibig sabihin pinaliwalaan ng prosecutor ng ICC yung mga ebidensyang pinakita nila Trillanes at may mga living witnesses, si Las Cañas at Matubato, di ba, umaming mga hitman ni Digong. At si Digong na rin mismo umamin, nahuli siya na siya may mga siya para pumatay.
at nag-iimplanta siya ng ebidensya. Siya ang nag-iimplanta, siya ang gawa ng ebidensya, hindi sila Trillanes. O di ba binabaliktad lang ni Sara? At sabi pa ni Sara, gusto daw iuwi para mag-mayor pa si Digong. Good luck, no? At the same time, si Digong, ang gusto niya maging Ninoy Aquino 2.0. Kaya pala nang hihingi na ng rebulto tulad daw nung kay Rizal. Tapos sabi naman ni Representative Dante Marcoleta, baka in the future hindi na si Rizal ang ating national hero, si Digong na lang. Hey, kwento mo sa lelang mo. Buti sana kung papayag ang National History Commission natin. Ikaw Marcoleta, kung ano na naman pinagsasabi mo eh, 'di ba? Gawin nyo muna, no? Pero ako po, never. Kung gagawin niya ng National History Commission natin, nako, maraming aangal dyan, lalo na ang progressive group, no? Kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.